Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Isinagawa ang blessing at turnover ng 2 bagong patient transport vehicle sa Provincial Capital, Mamburao. Personal iginawa dito ni Governor Edgar Jano kasama ang mga department heads at kawani ng Provincial Government of Occidental Mindoro para sa San Sebastian District Hospital at San Jose District Hospital. Sa pamamagitan ng mga dagdag na transport vehicle na mula sa programa ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO, patuloy na mapapabilis ang pagdadala ng mga pasyente na kinakailangang dalhin o iluwas sa ibang mga ospital sa karatig lalawigan o Kalakhang, Maynila. Sa pamamagitan din ito, mas mapapabilis ang pagbibigay ng mga atensyong medikal sa mga kababayang Mindoreño. Ito'y bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas at pagpapaunlad ng mga pampublikong pagamutan sa lalawigan. Sa patuloy na pagtutulungan ng Provincial Government of Occidental Mindoro at ng PCSO, masisiguro ang patuloy na pagpapalakas ng serbisyo ng mga ospital at pagamutan. Laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano. La 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 la. Damdam Lolo. Isang masustansya at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Governor Eduardo Gadiano at ang pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ay malugod na nakikisa sa pagdiriwang ng ika-52 taong selebrasyon ng Nutrition Month na may temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan ay susi sa mas malusog, mas ligtas at mas masaganang pamayanan. Maligayang buwan ng nutrisyon sa ating lahat. Maraming salamat po at mabuhay ang bawat Mindoreño. May mga pangarap na nagsisimula sa maliit. Isang simpleng produkto, isang maliit na puhunan, isang taong may tapang na sumubok at pusong hindi sumusuko. Sa likod ng bawat matagumpay na negosyo ay may kwento ng sipag, tiyaga at walang sawang pagbangon. At ang mga kwentong ito ang naging sentro ng MSME Week Celebration 2026 sa Occidental Mindoro. Sa loob ng isang linggo ay nasaksihan natin ang pagsasama-sama ng pamahalaan, mga katuwang na ahensya, akademya at mga negosyanteng Mindoreña at Mindoreño sa iisang layunin. Ang patatagin ng mga negosyo, palawakin ang kaalaman at lumikha ng mas maraming oportunidad para sa bawat Mindoreño. Mula sa pagbubukas ng pagdiriwang, makulay na motorcade at mini trade fair na nagbigay ng entablado sa ating mga lokal na produkto hanggang sa mga seminar at pagsasanay na nagpalawak ng kakayahan ng ating mga negosyante. Bawat araw ay naging pagkakataon upang matuto, magbahagi ng karanasan at mangarap ng mas mataas. Sa pakikipagtulungan ng Occidental Mindoro State University, mas pinagyaman ang kaalaman ng ating mga kalahok sa pamamagitan ng Fish Processing Innovation Skills Training. Samantala, katuwang ang Polytechnic University of the Philippines sa Sablayan Campus upang higit pang patatagin ang kakayahan ng ating mga MSMEs sa wastong pamamahala ng kanilang
kanilang negosyo sa pamamagitan ng bookkeeping seminar. Ngunit higit pa sa mga pagsasanay at mga aktibidad, ang pinakamahalagang naipundar sa pagsasanay na ito ay ang pag-asa. Pag-asang may mga kamay na handang umalalay, mga programang handang gumabay at isang pamahalaang patuloy na naniniwala sa kakayahan ng bawat lokal na negosyante. Sa pagtatapos ng pagdiriwang, hindi lamang mga sertipiko ang iniuwi ng ating mga kalahok. Baon nila ang bagong kaalaman, panibagong inspirasyon at mas matibay na paniniwala na kaya nilang palaguin ang kanilang mga negosyo at makibahagi sa pag-unlad ng ating lalawigan. Ang MSME Week Celebration ay hindi lamang pagdiriwang ng mga negosyo. Isa itong pagdiriwang ng mga pangarap na unti-unting nagiging realidad ng mga taong hindi sumusuko sa kabila ng hamon at ng isang komunidad na naniniwalang ang pag-unlad ay mas makabuluhan kapag ito ay sama-samang binubuo. At habang nagsasara ang isa pang matagumpay na kabanata ng MSME Week, nagpapatuloy ang mas malaking kwento, ang kwento ng bawat negosyanteng Mindorenya at Mindoreño na may tapang na mangarap, sipag na kumilos at pusong handang magsikap. Sapagkat sa bawat maliit na negosyong umuunlad, may pamilyang nabibigyan ng pag-asa at sa bawat pamilyang umaangat, mas lalo nating napapalapit ang pangarap na isang mas maunlad, mas matatag at mas masiglang Occidental Mindoro. Ganadong serbisyo, ganadong hanap buhay. Asenso, Mindoro. SME Week, ating tuksaya. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Sa isang ganadong paglilingkod, susungin ang lahat para sa serbisyong tapat. Sa bawat baryo at gilid ng daan, puso ang dalang sagot sa hirap ng bayan. Sa init ng araw at hampas ng ulan, hindi urong, hindi magpapahinga. Kapag ang lingkod ay may paninindigan, ang bawat hakbang para sa masa. Akyat bundok, tawid ilog, para sa bawat pangako. Lakad lupa, kapit bisig, hanggang maramdaman ang pag-asa. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Kay Gobernador Edgardiano, taas noong bayan. Akyatin ang kabundukan, lalakarin ang kalupaan. Kay Gobernador Edgardiano, tapat na paglilingkod sa dulo ng pagod at hirap, may inyo na pong tugon. Ngayong umaga po ay opisyal na po nating ibinigay at ipinagkakatiwala ang programang ito ng provincial government sa pangunguna po ni Governor Edgardiano, ang 33 streetlights para po sa Sitio Tabok, Barangay Buenavista, na nagkamit po ng 1 million incentive mula po sa SGLG Barangay. Ang Barangay Buenavista po ay isa po sa mga nagkamit nito dahil sa mabuting pamamahala at maayos na pamunuan. Malaki po ang pasalamat ng ating mga kababayan dahil tuwing gabi po ay maliwanag na ho itong tabing dagat ng sityong ito. Madalas po kasi noong wala pa mga solar street lights na to ay nagkakawalaan ng mga makina ng bangka, nakukuhanan ng gasolina yung kanilang mga lagayan ng gasolina. Sa ngayon po ay mas secured na at mas nakikita na ang dalampasigan ng Sitio Tabok. Ang ganitong mga inisyatibo ng ating lalawigan sa pangunguna ni Governor Edgardiano ay ang pagpapalakas sa mga hanay ng ating mga barangay o barangay empowerment. Kaya maraming salamat po sa inisyatibo ni Governor Ed at ng ating mga kasamahan. Maraming salamat kay Governor Edgardiano at sa lahat ng taga-PGO sa 1 million project
ng premyo ng Barangay Buenavista sa Seal of Local Good Governance. Malaking tulong po ito, lalong higit dito sa Sitio Tabuk at lumiwanag ng aming sitio. Maraming salamat, Gob. Kasama ka, kasama si Go. Yeah! Sa kabundukan at kapatagan, boses ng mangyan ngayon'y pinapakinggan. Pag-asa't pangarap kay tagal hinintay, ngayon ay tiyak tagumpay ang gabay. Tayo'y isa, sabay lalakad sa bagong bukas, lahat ay kasama. Sama si Gob Ed ng katubong mangyan, pangarap ng lalawigan, ngayon ay tiyak na. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Lahat, ako po si Bunny Chris Novencido Rodil. Kasama ko po yung ate ko na nandito sa pabahay ni Gob Gadiano. Nandito po kami kasi wala po kaming matuluyan na kamag-anak dito. Pero pabuti na lang po merong ganitong project si Gob Gadiano na meron po pabahay na ganito na pwede pong tuluyan ng mga taga-Occidental Mindoro. Nandito po kami kasi po nagpapagamot po ako. Meron po akong operasyon na gagawin sa akin. Maraming salamat po, Gob Gadiano, sa ginawa po ninyong ganitong project kasi malaking tulong po ito para sa mga kababayan po natin na walang matuluyan dito sa Oriental Mindoro. Sana po ay palawakin niyo pa po yung ganitong proyekto po ninyo. Maraming salamat. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita, paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo B. Gadiano. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Ferdinand. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayun at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong
Magandang tanghali. Araw ngayon ng Miyerkules 22 sa buwan ng Hulyo. Mula po sa pamalang panaluwigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyong kalipunan ng mga balita. Lalawigang balita. Magandang tanghali po. Narito ang ating mga balita. Patuloy na naghahatid ng tulong ang AKAP Hub sa mga pasyenteng nangangailangan ng suporta sa kanilang pagpapagamot. Ito ang ibinahagi ni Ms. Cynthia Claire Acosta Baginat, AKAP Hub focal person sa naging panayam ng programang Ganadong Lalawigan. Ayon kay Ms. Baginat, ang AKAP Hub o ang Aking Kalusugan, Ating Pangalagaan Health Unified Body ay isa sa mga pangunahing programa ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ni Governor Eduardo Vigadiano at naging ganap na rin itong ordinansa sa pamamagitan ng inisyatiba ni Board Member Ryan Sioson. Aniya nagsisilbing one-stop shop ang AKAP Hub sa 7 pampublikong ospital sa lalawigan ng Mindoro. Ito'y kung saan magkakasamang nagbibigay ng serbisyo ang iba't ibang partner agencies. Layunin nitong mabawasan ang gastusin ng mga pasyenteng naka-admit, lalo na sa pamamagitan ng no balance billing at iba pang tulong medikal. Kung may gamot anya na wala sa botika ng ospital, maaari umanong magtungo ang pasyente o ang kanilang kaanak sa tanggapan ng AKAP Hub. Dala-dala ang reseta. Mula rito ay nakikipag-ugnayan ang kanilang tanggapan sa mga partner pharmacy para makuha ang kinakailangang gamot at maibigay ito ng walang bayad. Ito ay hanggat may nakalaang pondo anya para sa programang ito. Sinabi pa rin ni Ms. Baginat na magpapatuloy ang AKAP Hub sa pagbibigay ng ganitong serbisyo para mas maraming pasyente sa Occidental Mindoro ang matulungan sa kanilang pangangailangang medikal. Ang AKAP Hub po ay ang Aking Kalusugan, Ating Pangalagaan Health Unified Body. Ito po ay ang isang flagship program po ng ating Governor Eduardo Vigadiano na ngayon po ay ordinance na po sa initiative po ni Bukalayan. Lalawigang balita. Samantala sa baba nating mga balita, sinimula ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ay kalawang batch ng Basic Rescue Training for Volunteers bilang bagay ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026. Sinasagawa ang 5 araw ng pagkasanay sa Pedro T. Mendiola Senior Memorial National High School sa bayan ng San Jose, katuwang ang Bureau of Fire Protection at ang Philippine Coast Guard. Sa panguna ni PDRRMO Head Mario Muling Bayan Jr. at silalim ang direktiba ni PDRRMC Chairperson at Governor Eduardo Vigadiano, layunin ng programa ay handa ang mga voluntaryo sa tamang pagtugon sa oras ng sakuna at iba pang emergency. May kabuang 49 na volunteer mula sa mga bayan ng Rizal, Kalintaan, San Jose at Magsaysay ang kalahok sa pagkasanay na magtatagal hanggang July 24 at kabilang sa mga tinatalakay ang basic life support at standard first aid, basic rescue techniques, fire safety at firefighting, gayon din ang water survival. Ayon pa rin sa PDRRMO, mahalagang magkaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan ang mga voluntaryo upang maging handa silang tumugon sa oras ng pangailangan at makatulong sa kanilang mga komunidad. Patuloy namang sinusulong ng pamanang panalawigan ng Occidental Mindoro ang mga programa na ipapalakas sa kahandaan ng mamamayan bilang bahagi ng layunin nitong magkaroon ng mas ligtas at mas matatag na mga pamayanan. Lalawigang balita. Samantala, muling ipinamalas ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang mabilis at konkretong pagtugon sa kahilingan at pangangailangan ng Barangay Mapaya dito sa bayan ng San Jose. Ito ay kaugnay ng pagtatambak ng graba na matagal nang mahirap daanan dahil sa lubak-lubak at maputik na daan at higit sa lahat ang mapanatili ang maayos na daan ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng barangay,
agad na ipinag-utos ang pagsasagawa ng pagtatambak ng graba sa mga apektadong bahagi ng kalsada. Kasama pa rin ang Provincial Equipment Pool Office Department at mga equipments nito tulad ng truck, grader at payloader. Layunin nitong mapabuti at maging maayos ang daloy at transportasyon at maging ligtas sa mga residente. Ang proyektong ito ay patunay na ang pamahalaan ay laging handang maghatid ng serbisyong ganado at may malasakit sa tao. Lalawigang balita. Samantala sa iba pang mga balita, matagumpay naman na isagawa ng Office of the Provincial Veterinarian, katuwang ang Philippine Carabao Center, Office of the Municipal Veterinarian ng Mamburao at Municipal Agriculture Office ng Abra de Ilog ang Veterinary Health Mission sa dalawang bayan mula July 15 hanggang 17. Naghatid ang naturang programa ng iba't ibang serbisyong veterinaryo para sa mga alagang hayop, kabilang ang artificial insemination, estrus synchronization, pregnancy diagnosis, deworming o pagpupurga at pagbibigay ng bitamina. Samantala sa Mamburao is nagawa ang aktibidad sa mga barangay ng Balansay, San Luis, Talaban at Tangkalan. Samantala sa Abra de Ilog ay nakinabang naman ng mga barangay ng Kabakaw, Balaw at Lumang Bayan. Batay sa tala ng OPV, 35 baka, 38 kalabaw at 8 kambing ang nabigyan ng kaukulang serbisyo sa Mamburao. Sa Abra de Ilog naman umabot sa 119 na baka at 16 na kalabaw na pagkalooban ng serbisyong veterinaryo. Bahagi ang Veterinary Health Mission ng patuloy na programa ng pamahalang panlalawigan upang mapanatiling malusog ang mga alagang hayop at masuportahan ang kabuhayan ng mga livestock raisers sa Occidental Mindoro. Isnagawa aktibidad sa ilalim na pamumuno ni Governor Eduardo Bigadiano sa suporta na rin ng Vice Governor Aniceta Diana Bigotayag at ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan. Pinangunahan naman ito ni Provincial Veterinarian Dr. Leonie M. Coden kasama ng mga technical staff ng OPV at makatuwang na ahensya. Lalawigang balita. Nakatanggap ng 100,000 pisong pinansyal na tulong ang Pinatubo Multipurpose Cooperative mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Ito mga kaibigan ay para sa pagpapagawa ng kanilang solar water pump system. Ipinagkalooban tulong sa ilalim ng programang Serbisyong Ganado sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano. At ito ay sa pamamagitan pa rin ng Municipal and Barangay Affairs Office. Gagamitin ang pondo sa pagkukumpuni ng solar water pump system para maibalik ang maayos na supply ng tubig na siyang pinakikinabangan ng mga miyembro ng kooperatiba at ng mga residente sa komunidad. Samantala, ayon sa pamahalaang panlalawigan, patuloy itong nagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng agarang suporta sa mga kooperatiba at iba pang sektor para mapabuti ang kabuhayan at mga pangunahing serbisyo sa lalawigan. Lalawigang balita. Samantala sa atin po namang panghuling balita, nagdaos kamakailan ang ikalawang quarter conference ng Occidental Mindoro Municipal Treasurers Association o OMTA sa Ragana Beach Resorts dito sa bayan ng San Jose. Pinangunahan ng Provincial Treasurer Cleta Muling Bayan at OMTA President at San Jose Municipal Treasurer Ricardo Aguilar ang pagtitipon na nilahukan ng mga Municipal Treasurer at mga kawani ng Treasury Offices mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Sa pagpupulong, tinalakay ang mga pinakahuling update at mga hakbang na makatutulong sa mas maayos na pagpapatupad ng mga tungkulin ng mga Local Treasury Office. Nagbigay rin ng presentasyon sa Elpidio Puela, Branch Manager ng Land Bank of the Philippines San Jose Branch, tungkol po naman sa mga serbisyo at programang maaring mapakinabangan ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, nagbahagi naman si Edward Trigudo, Chief Treasury Operations Officer ng Bureau of the Treasury, na mahalagang impormasyon tungkol sa Fidelity Bond at iba pang usapin may kaugnayan sa pagpapalakas ng koordinasyon
sa pagitan ng Bureau of the Treasury at ng mga lokal na pamahalaan. Natalakay rin sa conference ang Toolkit for Rationalization, ESRE updates, real property tax, share remittances, paghahanda pa sa Arawatan Festival at iba pang mahalagang usaping may kinalaman sa operasyon ng samahan. Samantala, naging pagkakataon din ang pagpupulong upang makipagpalitan ng karanasan at magbahagi ng mga mabuting kasanayan ang mga municipal treasurer bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapahusay ang pamahala sa pananalapi at maihatid ang mas maayos na serbisyo ng mga mamayan ng Occidental Mindoro. Ganado, lalawigang balita. Mga kaibigan, sa inyo pong ating mga balita ngayong Miyerkules ng tanghali. Ako po yung nakasama, Ferdi Data. At ako po naman si Helen Pilaro de Guzman. Magbabalik po ang ating programang Ganadong Lalawigan sa ating pagbabalik. Ferdi, makakasama natin ang Reyna ng San Jose 2026, si Miss Zeta Promosity Ramos. At may mahalagang panawagan po siya, mga kaibigan. Kaugnay pa rin ang kanyang advokasya na may kaugnayan sa HIV. Mamaya alamin natin yan. Ano? Sa pagbabalik po ng ating programang Ganadong Lalawigan. Walang maiiwan sa iisang mithiin. Ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Kobe. Sama-sama sa iisang layunin. Serbisyong ganado nais maiparating sa inyo. Ang tsinelas ni Kobe. Tsinelas ni Kobe. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Ganadong araw, patuloy na ipinapatupad ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang Open Door Policy. Sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano, layunin ng programang ito na mas mapalapit pa ang publiko serbisyo at agarang matugunan ang pangangailangan ng bawat Mindoreño. Tuwing Lunes at Martes nasa map sa area si Governor Gadiano. Miyerkules naman ay nasa Sablayan. At tuwing Huwebes naman sa San Jose para sa mga taga-Samarica area. Sa ilalim ng patakarang ito, personal na nakikipag-usap ang gobernador sa mga mamamayan upang makinig, magbigay ng tulong at maghanap ng agarang solusyon sa kanilang mga suliranin. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa itinakdang araw at oras upang direktang makausap si Governor Ed Gadiano. Mula rito sa Provincial Capital of Occidental Mindoro, ako si Joy Evangelista para sa Ganado News Report. Servisyong Gadiano. Servisyong Gadiano, laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano. La 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 la. Dam dam lo. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan. Balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan. Dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Para sa buong lalawigan.
Magandang tanghali, araw po ngayon ng Miyerkules, 22 sa buwan ng Hulyo. Yun, at talaga nasa kalagitnaan na ng linggo ngayon, kaya medyo ganado pa rin naman. 22 days na ngayon ang July, kaya mayroon tayong 9 days 9 na lamang. days. Kasi hanggang 31 ng July. Oo, no? nalalabi sa July, then papasok tayo. Alam mo, sabi nila yung August daw, ito yung peak ng tagkiriwi sa atin. Dahil pagka September, kahit anong hirap dyan, dahil bare months na, parang unti-unti nang sumisilip si Jose Marichan. Ay, ganon. Pero syempre, ngayong buwan ng July ay Nutrition Month celebration pa rin. Kaya palaala pa rin natin sa ating mga kababayan ay gawin nating laging malusog ang ating katawan. At kapag binagat kumain na ng tama. masustansya. Alam mo yung sustansyang pagkain, hindi naman nakukuha yan porque mahal yung pagkain, nandyan na lahat ang sustansya. Hindi, dahil yung karamihan sa mga masustansyang pagkain, doon nakukuha mismo sa ating bakuran lamang. Ayun. Alam mo, maraming hindi kumakain, Helen, itong gulay na malapot, ito? Saluyot. Saluyot. Ayan. Dati hindi kumakain yan. Halatang hindi ka kumakain. Hindi kumakain, Tinanong mo eh. lalo pagluto, Helen. Anyway, bati lang natin sina Delia Hermosa Garcia. Ay, congratulations daw, sabi ni Delia. Siguro doon sa mga binabalita natin, siya ay nagko-congratulate. Pero, sharer siya. At meron thank you. meron din tayong milestone follower. Si Polsky Ramirez. At wala pa isa eh. Si Dencio Villar. Parang bago si Dencio. Kapag magchat-chat po kayo sa amin ni Manang Helen, kasi si Manong Ferdy po nag-request. ay pakilagay kung taga saan kayo para mas mababanggit maganda. namin yung lugar ninyo. Oo. And ating pong hotline at text line po natin, 0998-547-1154, at pwede po kayong magtungo para ma-review yung ating mga previous program sa ating YouTube channel. Yon. Ganadong Lalawigan. At syempre, sa pamamagitan po ng PIO Online Radio, tayo ay sabayang napapakinggan at napapanood sa kanilang mga FB Live din. Halimbawa, tayo po ay napapanood at napapakinggan din sa pamamagitan ng Bambi FM San Jose at Bambi FM Mamburao. Ang radyo natin, mamaya 5 to 6. 5 to 6. Hindi papatalo dyan, Helen, ang Care FM. Syempre, may Mayroon Care tayong San Jose, Care may FM, Sablayan, Mamburao. So good morning po sa lahat ng mga listeners sa pamamagitan ng Care FM. At mayroon pa, Helen, Bay FM. Bay FM, tsaka yung 1FM. 1FM. Yan. Yun. At si Ernest, yung kasama natin sa control, ay minomonitor lahat ng istasyong ito para makuha naman natin lahat ng mga listeners ninyo para mabati natin sa ating program. Akala ko sinasabi mo, minomonitor mo hanggang sa YouTube. Anyway, so lahat po talaga ng ng daan, And ng magiging pwede rin daluyan. Helen, sa yung personal Facebook page. Dahil nagsishare ako every time. Ikaw din, di ba? Ako rin. Every time na tayo ay nag-e-ere. So talagang ginagawa ho natin ang lahat na Sa mga maging... followers ko, magandang tanghali sa inyo. Yung mga followers ko din so ginagawa ho natin ang lahat ng mga daan o daluyan para talagang ang mga mahalagang mga impormasyon ay makarating po sa inyo. At syempre, tamang impormasyon. Dahil ito yung daluyan ng mga kaalaman, mga impormasyon na dapat po ay dapat naman talaga ninyong malaman. Tama yung ginawa ni Ann Alojado ngayon, Helen. Si Ann? Sabi niya, hello Ma'am Helen, Kuya Ferds, good morning po. Kumusta na po si Annalyn Alojado po ito? Sinabi mo kasi, ng Barangay Bubog. Ayun, tama yan. Magaling na follower to. Talaga nagpa-follow. Pag instruction, ginagawa. Yun na nga, yung mahalaga talaga, tinitingnan mong mabuti ang instruction. Bago ka magkomento, bago ka gumawa ng conclusion, ng reaction, dapat talaga tinitingnan mong mabuti ano yung instruction. Alam mo, Kaya ang Helen, galing ni Ann Alojado, yes, At hindi lang naman si Ann, lahat ng mga magchat-chat sa atin dyan, ilalagay na rin kung taga saan sila. Alam mo, Helen, first time natin mag-interview, mamaya pa naman ito, ng masasabi bang goddess of beauty, itong mga ganito. Narinig mo lang yung sabi ko, na-research ko yung pangalan niya eh. Research. Pero mamaya ito, At sana magkasunod-sunod pa rin, maliban sa kanya yung pag-interview natin sa mga beauties natin. Dahil sabi ko nga,
Ako'y nagtataka, Helen, at ako'y very proud na ako'y taga Mindoro, particular sa Occidental Mindoro. Dahil dito nakatira sa Land of Beauty and Brains. Wow. Diba? May bago kang bansag sa mga taga-Occidental Mindoro. A province of beauty and brains. Sunod-sunod naman kasi, simula noong may mga pageant tungkol sa yung mga search for Miss Teen. Di ba ngayon hanggang international. Nakaabot na si Miss Cruz. Tapos meron din tayong mga dalawang kababayan natin ang nag-join. Ang talaga. hinihintay ko lang, Helen, kasi mayroon tayong mga teen, may misis, di ba? Yung kaya mga senior, Meron naman pagkaarawatan at saka pagka-fiesta ng iba't ibang mga bayan. Nagkakaroon naman tayo ng mga ganyan. Sabi ni Ann Alojado, friends ko po kayo sa FB, parehas po kayo. Salamat Yun, naman. ay, salamat, Kung hindi yan ang pagmumula ng pag-aaway namin ni Ferdi, kung isa lang. Di ba? Alam mo, ako'y curious sa mga ganitong sa beauty pageant. Sa bagay, tayo naman, Helen, kahit ang una pa, malimit tayo mag-judge sa mga beauty pageant, kahit sa mga barabarangay, MC. MC. Lahat Lalo na pinagdaanan. yung MC. Isa na lang talagang hindi. Yung maging contestant. Yung maging contestant. Alam mo, Helen, hindi mo natatanong nung bata pa ako. Ano? Huwag ko nang itanong. Alam ko, hindi ka maniniwala. Anyway, lahat naman ito ay syempre, lahat ay sinusuportahan ito ng ating mga local leaders. Nakikita natin of course, mga courtesy call na ginagawa nila sa probinsya, sa iba't ibang mga munisipyo. Pagpapakita yon na talagang suportado, nagtitiwala at may talagang may tiwala at may pananalig na talagang dadalhin ng maganda ang ating lalawigan ng Occidental Mindoro. Alam mo, curious ako kasi lahat ng mga sumasali sa mga ganyang beauty pageant ay may kanya-kanyang advocacy. Ang advocacy niya ay ganito, ganyan, iba tourism, iba ay mga tungkol sa health. Pero mamaya alamin natin, ano ba yung kanyang advocacy at bakit doon nakatuon yung advocacy niya? Yun. Sige Diba, ha. mamaya yan. Mamaya abangan ho ninyo. Pero sa bahaging ito, Manong Ferdi, Yes, Manong Helen. gusto nating ibigay ang tamang impormasyon at pagliliwanag din, paglilinaw dahil kahapon Sige nga. ay medyo nagpapanik sa ilang mga kababayan natin na di umano ay kumakalat na naman ang narami na naman daw nagpa-positive sa COVID-19 dito sa Occidental Mindoro. Ito ay matapos na makita nga at may nag-post sa Facebook. To be particular ay ang Mamburao District Jail. Pinost ang BJMP pero yon ay galing sa Mamburao District Jail. So yun, sa bayan ng Mamburao yon. Ang sinasabi nga ay nakita naman natin yon na parang nagpapaalaala sa publiko na ugaliing magsuot ng face mask. Tapos may binanggit kasi doon na dahil tumataas naman ang kaso ng COVID-19. Pero mo, sa isang lugar sa Metro Manila, nababalita na may mga nagpapositive talaga at medyo tumataas nga. Kaya nga doon ay mga ina-advise na magsuot ng mga face mask. Ang pagsusuot naman ng face mask ay protection yan sa kahit anong ibig sabihin kahit anong karamdaman. Kahit anong panahon. Protection mo yan para bilang pag-iingat sa iyong sarili na hindi ka ikaw, hindi ka makahawa, hindi ka mahawahan. Hindi ka mahawaan. Alam mo, so, ang gusto lang natin banggitin ngayon ay matapos tayo magkaroon ng mga ganyan mga inquiries, so may mga nagtatanong, ay nilinaw natin ito sa ating Provincial Health Officer 2 kay Dr. Romualdo Salazar Jr. at kanyang itinanggi. So, hindi totoo. Kanyang pinasinungalingan na wala pong reported na COVID case base sa surveillance monitoring ng Provincial Health Office. Mabuti naman, So sabi niya, i-quote natin dahil hiningi naman natin yung permiso sa kanya para ito ay i-air, yung kanya mga text sa atin. At dahil busy lang siya ngayon, ongoing ang Provincial Health Board meeting ngayon. Nandoon nga ang ating mga chief of hospital. So sabi niya, wala pong katotohanan na meron pong so far wala po tayong reported na COVID case base sa surveillance monitoring ng Provincial Health Office. Mula po sa mga ospital at 11 RHUs ang source ng data po ng PHO, kaya hindi po namin alam
kung saan galing ang basis nila. So ito po, kino-quote lang natin, ang naging Nagpalabas pahayag. kasi ang BJMP Mamburo. Sabihin ko na, BJMP Mamburo District Hospital ng paalala na no face mask, no Yes. entry. Oo. Pero ito naman, Helen, kaya may COVID o wala, pagdadalaw tayo sa ganyan, halimbawa sa district jail o mga provincial jail, dapat nakasuotan ng face mask. Dahil hindi natin alam, baka tayo ay may dala, mahawahan yung mga PDL. pero hindi Pagka natin- yung isang PDL na nahawahan yan, magkakasama sa loob yan, kakalat. Pero hindi natin sinasabing dahil sa COVID. Ay, no. Kundi, yung simpleng trangkaso, At isa pa, simpleng baka sipon. yung nasa loob ay mayroon ding trangkaso o ano man, mahawahan din tayo. Kaya ito ay paalala na rin natin. Tsaka isa pa, bawal yung face mask, natural yon. Bawal may lagnat, ubot sipon, natural din yon. Natural. Kapag may ubot sipon kayo, Huwag ka na huwag ka na Sa dumalo bahay muna. ka lang. Sa bahay ka lang. And isa pa, pangatlo, bawal ang bata 5 years old pababa. Ay natural naman yon. Pag dadalaw kayo sa mga jail, kaya yan ay district Or jail, hospital. municipal jail, o provincial jail. Sa ospital lalo na, ay bawal yung mga bata. Yes, tama naman. Pag-iingat yon. Bahagi ng pag-iingat para sa lahat ng mga klase ng karamdaman, di ba? So, ang gusto lang natin banggitin, wag ho kayong magpapanik dahil kung kayo makakabasa o makakabalita na meron pong mga COVID cases dito sa Occidental Mindoro, dahil ang ating Provincial Health Office po, base sa kanilang surveillance monitoring, ay wala pong reported cases as of last night. Kausap natin si Doc Romualdo Salazar Jr. at kanyang sinasabi. Pero sabi naman ni Doc Salazar na pinapa-verify niya sa RHU ng Mamburao, kasi yung nag-post niyan ay Mamburao District Jail. So pinapa-verify niya rin sa RHU ng Mamburao kasi yun ang may jurisdiction sa jail na yon. At kung ano yung kanilang pagkukumpirma o kung ano yung kanilang sasabihin, abangan nyo po ang official post sa kanilang page. Ito naman ay hindi naman sa pagbibigay niya ng PHO. justification din sa BJMP Mamburo. Siguro na nabasa na, balitaan na rin ang yung isang part sa Maynila na medyo nagkakaroon ng positive. Kaya sila nanguna na at naghanda na agad sila na magkaroon man o wala, dapat lagi naka-ready. Or maaring ang nangyari po ay nagkaroon ng swab test na ang gamit ay yung tinatawag nating rapid test kit. Natatanda mo yon, meron tayong mga ganon. Pero yun, pag nag-positive doon, siguro yun ang sinasabi nila na positive na sa COVID-19. Pero gusto nating linawin at ibahagi din po sa publiko, hanggat hindi po ito dumadaan sa confirmatory test. Ano yon, yung confirmatory test? Siya yung test. Siya yung magpapatunay na talagang COVID yung, ibig sabihin, At pagkaalam ko, kukumpirmahin niya dito yung yata resulta. sa atin ay wala pa yata tayo niyan sa Occidental Mindoro. Walang RT-PCR. Ang confirmatory test po, na kung natatandaan natin, dyan sa OMPH, naglagay dyan ng isang equipment na ang tawag na natin RT-PCR. So, hindi na dinadala dun sa RITM, kung natatandaan mo nun. Naku po, ilang araw tayo naghihintay ng ating resulta, di ba? Dahil kailangan dumaan siya sa RITM para kumpirmahin na ikaw ay positive or negative sa COVID-19. Basta mahalaga, sabi nga nung ating magiging guest ngayon, kahit hindi pa siya nag-e-ere, mahalin natin ang ating sarili, alagaan natin ang katawan, Yes. at dapat kumain tayo ng mga malulusog at masustansyang pagkain. Ang masustansyang pagkain, din ako sa mga mamahaling pagkain yan. Katumurahin, nandyan din ang mga sustansya. Okay. So ulitin lang ho natin, wala pong kumpirmasyon, wala pong reported case sa ating Provincial Health Office, kaugnay po niyan, pero abangan nyo pa rin po ang official na ipopost ng Provincial Health Office kaugnay po nito, nitong medyo nakapagpapanik na balita sa post ng ating provincial ng Mamburao District Jail kaugnay ho sa sinasabi nilang may ilang kaso o may kaso ng COVID doon. So, abangan nyo lang po, dahil pinabe-verify na po yan ng ating PHO2, Doc Romualdo Salazar, sa RHU ng Mamburao. Magbabalik po tayo. Hey! Mindoro! Camera up! Let's go! Kasama ng Mindoreñong vloggers! Alam ng dagat sa tuktok ng bundok, ganda ng Occidental ating isinusulong. Bawat kwento may liwanag.
liwanag na hatid sa bawat barangay, pag-asa'y sumisibulagan. Hindi lang content, kundi inspirasyon. Bawat upload may puso't may aksyon. Sa likod ng lens may leader na tunay. Gobel kasama sa bawat tagumpay. Sa panpangon sa magabot ng pangarap. Sa pag-asenso na sabay-sabay ang habang. Kasama sa saya, kasama sa laban, kasama sa gawa, hindi lang sa larawan. Mas gaganahan pa. Sa bawat kanto, may galaw na ramdam. Bawat hakbang niya, may serbisyong handang ihandog sa bayan. Simple lang ang lakad, pero todo ang gawa. Tsinelas ni Gob, simbolo ng tunay na pagsaserbisyo sa masa. Kaliwa, kanan, sabay-sabay tayo. Pag may leader na tapat, todo suporta ang tao. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Eduardo Gadiano, Tsinelas ni Gob, astig na liderato. Look, stop, step, 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 pagkaka. Step, 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 palakpak, ikot-ikot muna. Talon sa saya, buong probinsya, sabay-sabay gumalaw na. Uy, 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 ganado, ganado. Sa bundok at dagat, tuloy ang saya. May proyekto, may tulong, may pag-asa sa bawat isa. Magsama-sama sa lalawigan. Alright, balik po tayo sa ating palatuntunang ganadong lalawigan. Yan, at siyempre sa mga kababagong open lang ng kanilang mga radio or ng kanilang mga cellphone, ito pa rin po ang ating ganadong lalawigan. So, eto na. Ipakilala na natin ang ating makakasama dito sa ating programa ngayong araw ng Miyerkules. Siya po yung Reyna ng San Jose 2026 na kahapon ay na-meet na natin nang sila nag-courtesy call kay Doc Apple Domingo sa San Jose District Hospital. Ang real name niya is Mark Dominic Ramos, pero siya ay may alias na Zeta Frumosity Ramos, di ba? So, welcome sa ating program, Ms. Zeta. Isang makulay at ligtas na umaga po sa ating lahat. And thank you so much po for having me today. Oh, 'di ba ang kulay ng ating paligid ngayon, Ferdy? At ang kunyang corona ay talagang kumikinang-kinang. So, Ano ang pakiramdam ng isang maging reyna? Actually, mixed emotion po. Cause, First time mo naging reyna? No, I've been in the pageant for like 10 years already. Okay. 10 Yeah. years. And I do have 34 crowns na po. Wow. Yeah. Oh, diba? Pero this is my first time having the title of our municipal. Oo. So, Yeah. Reyna ng San Jose 2026. After ng coronation night, Apo. hindi doon nagtatapos ang pagiging reyna ng San Jose. Ano yung aktibidad na ginagawa ng isang reyna ng San Jose na katulad mo? First na ginawa ko po is nag-courtesy call kay Mayor. And I just wanted to shout out Attorney Leila Daga. Mayor, thank you so much for the support. And also, I wanted to materialize po yung advocacy ko, which is the HIV awareness po. Nag-coordinate po ako sa mga barangay-barangay po. So that, kasi gusto ko pong mamulat ang hindi lang ang sambayan ng San Jose, kundi ang lahat na it is time para focusan natin ang ganitong klase ng virus. Ito na nung wala ka pa kanina itanong kay Helen kung ano yung advocacy mo, binanggit nga yan, sa dinami-dami ng pwedeng maging advocacy, bakit yan ang napili mo? Kasi meron po akong friend na a victim of this virus po. If my friend was able to like test early,
siguro po hanggang ngayon buhay pa siya. So wala na siya. Yes. Ang nakakatakot po is hindi yung virus, kundi yung stigma na nare-receive nila. Correct. Yung, Kaya it's time na i-open natin ang ganitong topic in public po. yung iba kasi alam nilang positive sila, mahiya sila, hindi na magpapagamot hanggang sa lumala ng lumala. Yes po. So yung talaga number one, na Yes problem, po. yung stigma. Sa tingin mo ngayon, sa sitwasyon natin, dito na lang sa bayan ng San Jose, hindi pa ba ganon sila katapang o ganon kamulat para talagang humarap o harapin yung kanilang ganong kondisyon o karamdaman? Sa ngayon po, mulat naman na sila. It's just so happen na takot. Na napapangunahan po ng takot because of the judgment coming from the community. Correct. And support din po para sa kanila. Yun po ang wino-worry nila. Nasa ating ipaalam din sa kanila na kapag ka tayo nagpa-check up, at naging positive man, mananatili na sila ay tawag dito? Confidential po yun. Yes. So, totoo yun. Yes po. Okay. Ang ating mga health workers po regarding sa HIV, trained po sila at meron po silang contract na nag-sign na hindi po nila i-disclose ang information ng taong nag-positive. Yes, that's confidential. At dyan sa San Jose District Hospital, alam din natin na yung datos ay hindi lang dito, kundi sa buong Occidental Mindoro. Yes Ito ay sa isang panayam ay kinumpirma rin sa atin na patuloy na tumataas yung kaso ng HIV dito sa Occidental Mindoro. Yes po. At napakatama ka, napapanahon at this is the right time para talagang maging aware yung ating mga kababayan na dapat hindi sila matakot. Dahil ang sabi mo, Miss Zeta, takot. Maaring ang takot ay takot na mabuli. Oo, pero yung ibang takot ay pwede rin sabihin natin, kaya sila natatakot kasi hindi sila ganun ka-educate or nalalaman ang tungkol dito sa na virus na ito. So siguro yung kaalaman o yung information tungkol dito dapat talagang matutunan. Tsaka malaman din natin, itong sakit na ito, HIV, ito hindi lamang sa lalaki. Yes, at hindi lang rin po siya sa LGBT na kapaloob. Yes, sa lahat ng sa gender. lahat po ng gender. Wala pong pinipili itong virus na to. Gusto ko rin pong i-break yung barriers na yun or yung stigma na yun na kapag ang topic ay HIV, it's about LGBT community. Correct. Hindi lang po ang mundo or ang community ng LGBT ang nakakaranas ng ganitong sakit. Lahat po, wala pong pinipiling gender. Kaya it's time for us to understand kung ano nga ba talaga ang kahalagahan ng pagpapatest ng mas maaga. Especially kung active sa ganong gawain, kailangan po natin at least kahit 2 linggo or 3 buwan, magpatest po tayo. Safe po kayong magpatest at free naman po ang testing. Itong gusto ko liwanagin, kasi kapag tama yung binanggit mo, kapag binanggit yung ganyan, yung uri ng sakit, laging nasa tuktok agad ng isipan ay LGBT. Yes po. Pero binibreak na natin yung gano. Binabasag na natin yung ganong kaisipan dahil yun din sinabi din kahapon sa mga pag-uusap na hindi lang ito ito ay kundi concern ng lahat. At having said that, Miss Reyna ng San Jose 2026, meron kang isang proyekto na gusto nating ipaalam sa publiko. Ano itong mangyayari sa August 8? Yes po. Meron po akong activities na naka-date po siya August 8. This will be conducted in Barangay Central po. This is about a symposium about HIV awareness, and alongside of it is bullying. Kasi we're continuously receiving cases about bullying as well. So gusto ko pong magkaroon ng initiative na imulat ang Barangay Central po muna ang una kong target ngayon. Kasi ang Barangay Central po ay may pinakamalaking ambag sa akin sa pagkamit ng corona ko as Reyna ng San Jose. Taga-ron ka? Yes po. Meron po akong nanay-nanayan. Gusto ko ba mag-shoutout sa nanay-nanayan ko? Si Mama Clea, Mama Jojo, and Mama Bong. Thank you so much po sa Sana ikinig support. ngayon sa atin. Yes po. Okay.
Oo. Pero hindi nangahulugan yan na porke dyan mo gagawin yung symposium sa August 8, ay yan ang pinakamalaking bilang ng mga HIV. Opo, hindi po. Okay. Ito lang po talaga yung barangay na napamahal sa akin. Kaya gusto ko pong ang first project ko is Barangay Central po. And then, marami pong naka-align na project about my advocacy, which is HIV awareness sa mga bara-barangay. Pero doon mo tayo sa Central. Ano Yes ang po. mangyayari sa August 8? Magkakaroon po ng a little like educations about the virus po. And then after the words, magkakaroon po ng question and answers para po mas maintindihan po ng lahat, Yeah. hindi lang po ng LGBT, kundi lahat. Ang target po namin is mga kabataan. Kasi pababa yung age ng victim ng virus because of lack of education, Yes. lacking of education. So yun po ang target namin. Welcome po ang lahat na dumalo at makinig sa symposium na yun. Meron po kaming invited speaker. Nakipag-work po ako kay Ma'am Catherine Ramirez. And then sa PHO po sa district, kinausap po sila kahapon and willing po silang to support me sa gaganaping activity. And thank you so much po sa tulong na pinapaabot niyo sa akin. We're just getting started. So there's more po. Okay, sa August 8, may kasama kang mga doctors, ano? Yes So po. magkakaroon tayo dyan ng parang check-up. Apa. Gamutan. Test po. And then counseling po Okay. about sa HIV. So ano man ang Diyan ngayon papasok, Helen, dahil marami magkapa-check up, mahihiya sila. So ano dapat gawin? Yung hiya po is kailangan nating tanggalin kasi ang health ang pinaka-importante sa lahat. And kung mahal po natin yung buhay natin, wag nating sayangin. Kailangan po as early as now, magpa-test po. Know your status. Walang mali, walang dapat katakutan. Kasi po, maglalaan po ng separate rooms or a place po para sa testing. Saan mismo Yun. gaganapin sa center? Sa ngayon po nakikipag-coordinate po ako sa Barangay Central, sa Kapitan po, kay Kapitan Lasauro. And willing naman po sila makipag-coordinate together with the barangay health workers din po. So Yung nakikinig sa atin sa Central, ano? Paano sila ba'y mismong pupunta sa araw na yon o magpaparista sila before that date? Pwede po silang pumunta nung araw na yon. Hindi po kailangan magpalista. Yun po ay libre lamang. Yun. And yun po ay katuwang ko rin po sa activities na to ang Ginoo at Binibining Central 2026 and ang Reyna ng Central 2026 po. And also, alam mo yung pangalan nila? yes po. Ginoong Central sa J. Sir Joaquin po and Binibining Central si Miss Ecoline. And ang Reyna ng Central sa John Paul Kailaw po. And also, I'm with our Ginoo at Binibining San Jose, Gwyneth and Melvin po. Yun ang gusto nating ipaalam na lahat, anuman ang activity, magiging kaganapan dyan ay libre at wala kayong babayaran. So, ang saya. Nakasupport naman dyan ang lagi ang ating provincial government. Yes, oo. Nakikita mo no, naramdaman mo yung all-out support. po. Oo, so Sobra. far. Oo, so One day lang ito sa Central. One day August po ito 8. sa Central sa August 8 and then the following week po sa next Anong araw yung barangay August po. 8? That's Saturday po. Okay. Kasi po ang target po naman is teen like junior and senior high po. Meron pong ordinance ngayon ng DepEd na naka-blacklist po. Hindi po sila pwedeng like istorbohan during the class hours. Weekdays, oo. So kaya po ang napagkasunduan po namin is gawin siyang Saturday. Ayun. So, So, perfect day naman. Yes. After August 8, ano pa yung susunod? May mga upcoming activities pa po ako na wino-work po. Nilalakad ko pa po siya sa mga barangay. Ang plan ko po is next is barangay Bulong and Iling. Isla naman. Opo. Para po hindi na nila kailangan pang tumawid sa isla. And I want them to feel na may taong willing na gawin yung initiative na yun. Doon na mismo sa kanila. Apo. Okay. So kung may nakikinig ngayon na willing silang makadalo or present on August 8, Saturday, at hindi siya taga-Barangay Central, welcome ba? Yes po, welcome po ang lahat. Ayun. Alam mo, Helen, may isang paraan dyan para hindi ka magkaroon ng HIV. Be faithful. Yes. Yes. And practice safe
sex. Aha. So yon ang isa sa mga pinakasusi, no? Yes Para po. diyan. Pero syempre, no, marupok lang tayo minsan, 'di ba? Marupok lang, mahina lang. Kaya ang gusto naman nating sabihin ay hindi naman yan ang end of the world, no? Yes. Hindi yan katapusan ng mundo. Ang sabi natin, ang lagi nating napapakinggan, mas maagang nadidetect ang kahit anong klase ng karamdaman, ang laki ng tsansa para makaligtas. Alam, minsan nga pag may pipilapan ka na form, nakalagay dyan, yung nag-positive ka sa mga ganyan sa HIV o ano, di ba? Kaya mas maganda, malaman natin, halimbawa, nagpa-check up tayo, nalaman natin wala. Very good. Very good, di ba? Kung nalaman natin na mayroon tayo, at least nalaman agad natin at magagamot agad. Ang hindi natin alam, kung magpapa-check up ka at magkakaroon ka ng pagtitesting kung positive ka or negative, mahal ba yung magpaganon? Libre lang po yun. Oo, pero kahit saan, halimbawa sa private, sa mga private clinics, may bayad pag nagpapabayad. So talagang yun ay Libre po yun. libre. So Kukunan yata ng dugo dito, ano? Oo, It's ganun. like parang pregnancy test lang din Okay. siya. Ang difference is yung sa pregnancy test is ihi. Yung sa HIV po is dugo. Ayun, paano ba initially, ano? Alam mo na kung paano i-check, kung paano mag, ano? May idea kung paano mag-check? Opo. It's like test kit po siya na tutusukin lang siya ng pin. Oo. Like, Kukuha ng and then, dugo. kukuha po ng dugo. Ipapatak po siya sa kit. Oo. And then, pag nag 2 lines, Oh, doon po yung buntis ka. positive. Positive. Right there and then, malalaman ba agad? Apo, mga 15 minutes po. Alam na agad. Alam na agad. Ayun, ang gusto nating i-impart din sa mga nakikinig ngayon ay ano ba yung mga initial na sintomas, no, para magsuspecha ka na meron kang na ikaw ay may HIV virus na sinasabi natin. Ang HIV po kasi hindi siya agad-agad na detect kapag nagkaroon ka na. Ang una-una pong ang Pagbabago halimbawa. like pagbabago ng timbang. Okay. And then, yung immune system po kasi ang sinisira ng HIV. And because of that, marami na pong complications na nangyayari. Pero nagkakaroon rin po ng mga rashes, nagkakaroon na rin po ng mga singaw. Naglalagnat ba yan? Nag-chill po siya may paggabi. ganon. Ganun Oo. po yung sintomas. At Halos- sana po wag na natin antayin Oo. pang ma-experience. Correct. Oo. So pag medyo nagdududa, dapat ay binibigyan na natin ng attention. Yes Ang po. galing mo naman, alam mo na, hindi ko sana itatanong sa iyo bakit doctor ka ba? Pero alam mo, dahil yan yung advocacy mo, inaral mo na rin para Opo. yung pag nag-educate tayo at nagbibigay tayo ng information sa public, talagang well-versed tayo, no? Opo. Pero Galing, paano mo encourage yung ating mga kabayan na makiisa sa yung advocacy? Yeah. And also, gusto ko rin pong mag-thank you, mag-show ng respect and express ng gratitude kay Bukal Sonia Pablo for pushing the adaptation of the implementation of the Republic Act 1116-6 po. Which Kahapon is lang the yan. Philippine the Philippine HIV and AIDS Policy po Act. So thank you so much po Bukal for pushing this, and I'm very much willing po to work with you if given a chance. And also regarding dun po sa question na tinanong nyo, ano nga po yun? Ano lang ha? Ikaw may Hindi, tanong. nakalimutan ko. Kasi ako titig na titig sa kanya. Kaya nakalimutan ko yung tanong ko. Ayan, nabila tayo. Ikaw na audience. Hindi mo na rin alam. Ang galing ano. Isipin ko muna ulit. Oo, pero nakakatuwa Yung ganyang advocacy, ito ba'y tatagal? Hanggang kailan mo isusuot yung crown? This is 1 year po. 1 year. 1 year, pero yung pagkawala ng corona sa akin after a year doesn't mean na Hindi ka my tapos advocacy na will trabaho. stop there. Okay. I will continue working with this po. At yung 1 year na yan ay tuloy-tuloy ang yung advocacy para labanan yung HIV. Yes po. Okay. And also, I am a part po ng KKDAT, Kabataan Kontra Droga and Okay. Terrorismo din po. Talaga. This is actually from our NPS po. Nabanggit mo kanina yung bullying. Apo. Kasama sa advocacy mo rin, aside from HIV, kasi pag na-positive ka, ikaw ay mabubuli, ano? Opo. Oo. Paano natin maiwasan din yung gano'ng mga bagay? Actually po, ang educations come from our home po. So if we actually teach our kids to like act Yeah.
like properly, na hindi po natin ipaparanas sa bata yung hatred. Hindi po tayo makaka-experience ng bullying. Kaya sa loob ng tahanan po talaga nagsisimula ang tamang pagdedisiplina po. So, nananawagan po ako sa mga sangkabahayan ng Occidental Mindoro, panatilihin po nating ituro sa mga kabataan ang pagiging mabuti po. Hindi po siya binabayaran, libre po ito. Okay. Kasi I was a victim of bullying din po because of who I am today. Pero their action doesn't define who I am. So look at me now. I have my crown. Correct. So, kailangan talaga labanan At na. maraming ganyan, Helen, na mga matagumpay na tao, Opo. successful. Na hindi itinatanggi, hindi tinatago, pero yan, naging successful sila. Yes po. Marami. Pero hindi natin sasabing gayahin lahat, Pero yung sa'yo, gusto kong... teka, may bago ako magpunta sa ibang topic, may gusto ko pang idagdag tungkol sa HIV? So far yun lang po, and watch out po sa mga ipopost ng Kulayaan Festival page po. Kulayaan. Yes, Kulayaan Festival official page po namin ng mga activities na gaganapin po or gagawin moving forward po. And ano pa yung ibang kailangan o ibang suporta na ina-expect mo o hinihiling mo sa mga oras na ito? Ayun, yung mga kabataan po na hindi lang ng LGBT community, huwag kayong matakot. Makiisa tayo para labanan ang stigma. It is time na gamitin natin sa makabuluhang bagay ang pag-stay natin sa social media ng matagal. Yes. And gawin nating makabuluhan yung mga paggala-gala natin. Instead na pinapalaganap natin yung bullying or yung hindi magandang gawain. Gawin nating makabuluhan ang buhay ng bawat isa. Magkakaroon ka ba ng participation this coming Arawatan Festival? Yes po, and hopefully po, because I'm so much thrill na i-represent ang San Jose Occidental Mindoro sa Arawatan po. Sa Reyna ng Occidental Mindoro. Wow. On November yan. November po yan. Oo, may may date na? November Wala pa po naman silang lagi. exact date. Oh, di ba November 50 naman talaga lang. November 15. Ang ating arawatan. So good luck ngayon pa lang, ginugood luck ka na namin. Pero yun nga, samantala hindi natin yung pagkakataon na ito na manawagan, sa mga, lalo na sa mga kabataan o sa mga magulang, sa mga nakikinig ngayon, tungkol naman dito nga sa epekto ng bullying sa mental health, Opo. nating lahat. Hindi lang ng LGBT, kundi ng kahit na anong gender, pag sa mga bullying, yung tingin mo yung effect nito sa mental health. Actually po may time na na-experience ko yan. Maging ako, I wanted to commit suicide. Because of that. Pero naisip ko po na hindi dito natatapos ang lahat. Hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko sa kanila. Correct. Hindi ko kailangan mabuhay sa kung ano ang dinidikta nila na kung ano ako. So, meron akong purpose kung bakit ako naging ganito. And yun po ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Kasi kung ano ka man, ano man ang estado mo sa buhay, hindi dyan nasusukat kung ano yung kakayahan mo. Kung ano ang kakayahan mong i-share sa mundo. Kaya sana po, iwasan na po natin ang mga gitong bagay kasi napakagulo na ng mundo. Huwag na po tayong dumagdag pa. Hindi natin kinakatang i-please ang ibang tao. Yes, din po. Yeah. Dahil dyan nagsisimula yung ganyan. Oo, at saka sana magsimula sa atin, na tayo ang mag-initiate para talagang mabuhay naman tayo sa kapaligiran na fair, maayos, at saka talagang sabi nga natin malaya, kasi hindi mo naman kailangan i-suppress yung Tsaka mabuhay tayo ng clean and healthy. Yes po. Malayo sa anumang sakit, hindi lamang sa HIV. And I, thank you. Alright. Alam mo sa Helen. Galing mo pala sa question and answer, Ferdy. Alam mo Helen, sa mga nakikinig sa atin, yung hindi nanonood, yung nakikinig sa atin, ma-amaze kayo tulad sa akin.
Yung tanong ko, nalilimutan ko pagtitig kay Zeta. Ikaw na mismo nagme-makeup sa sarili mo? Actually, meron po akong makeup artist, pero Okay. minsan ako na lang din po. Thank you so much, Gian Villarosa, for doing my makeup today. And also si Amado de Macutaklen po. Sila po yung handlers ko. Wow. Hanggang sa arawatan yan. Opo, hanggang sa arawatan. Ay, magiging bit-bit mo. Baka may interesado, background ni Miss, ikaw daw. Kasi nakalimutan ko, no? Pero alam ko, ano ba pwede mo masabi tungkol sa sarili mo? Ako po ay call center agent po for 11 years. And then, nag-stop po ako ng taking phone calls. So, naging HR associate po ako sa BMS Tailoring and Printing Services. Yeah. So, yun po ang work ko. Pero, stop din po ako sa work today, ngayon po. Pero, bumalik na po ulit ako sa call center din po ulit. Yun. Yes. I'm a graduate of Business Administration, major in Financial Management. Oh, Wow. diba? Okay. And biglang sana maging successful yung iyong Yes po. advocacy. bigla kong na-review. Nga. Siya yun, ano. So, ayun ang sinasabi natin, lahat tayo may pwedeng gawin para tayo ay maging contributor ng isang kapaligiran, ng isang society, ng isang community na talagang, sabi nga natin, malaya, masaya, healthy, and Tsaka, may size sa buhay. tayo Helen, may purpose tayo sa buhay. Oo, Tanong may natin, kanya-kanya tayong bakit mission. ako nandito sa mundo? Anong dapat kong gawin? At ang pagkilos natin, buhay natin, hindi nakasalalay kung anong sasabihin ng ating kapwa sa atin. Oo, Kundi kung paano tayo mabuhay ng maayos. malaya. Diba? Malaya. Na-express mo yung sarili And mo. I thank you. Yes, so may nabasa akong book. Ang sabi po sa book na yan is, greatest failure in life is living your life without a purpose. Correct. Wow, ano daw? That's why I'm living my life with purpose. With a purpose. Ang sarap Correct, naman correct. mabuhay na Oo. meron ka talagang misyon, na meron ka talagang saysay dito sa mundo. Kasi pag akyat mo doon sa langit, doon pala kay San Pedro, ano bang ginawa mo sa baba? Baka wala ka maikwento. Baka ikaw pala isa sa mga nagbubuli, na ikaw masyado kang judgmental at kung ano-ano pa, no? So, maging ano tayo, Bago tayo bahagi. magpaalam, mayroon ka bang nasa pasalamatan, Zeta? Yes, pag gusto Is ko it po Zeta or Saita? Zeta po. Zeta. Zeta? Yes, Oo. means goddess po. Oh, di ba? Goddess of beauty. And Permaceti means beauty. So when you combine, goddess of beauty. Ako. Diba? Okay. Yes, yeah. Gusto ko po magpasalamat kay Mayor Ladaga for pushing to have the Kulayaan Festival po. And thank you so much sa walang hanggang pag-support. Kay Admin Russell Quisha, thank you so much po. Kay Sir Omar Kunanan, kay Sir Don, kay Ma'am Mary Joy Domingo, thank you so much po. And to SK Rap Pilingon, thank you sa support. And also sa mga friends ko na nag-push sa akin to join Reyna ng San Jose. Thank you so much. And sa family ko at sa mama ko na nanonood ngayon, and maraming salamat sa pagmamahal at suporta. And also to my partner po. And thank you so much for always supporting me. And sa mga nanay-nanayan ko, Mama Jojo, Mama Clea, Mama Bong, and sa mga kaibigan ko, kay Raymond na driver, one call away. And thank you so much sa palaging pag-alalay. Makakaasa po kayo na gagawin ko ang lahat para maging mas proud pa kayo sa akin. So, good luck on August 8 Okay. sa Barangay Central. Hindi ba natin nabanggit yung pangalan ng kasama mo? Yes, si Raymond po siya. Si Raymond. Si Raymond, okay. So, good luck ha sa August 8 dyan sa Barangay Central sa inyong gagawing Anong oras sa August 8? symposium. Start po kami ng 8 a.m. po. 2, 5. Yes po. Original plan po is at least half day. Pero wino-work po namin na maging whole day siya. Kung marami talaga. Apo. No? Okay. Wow, kailangan natin maraming sponsor pala dyan, Opo. ano? One whole day, kahit pa merienda or ano. Anyway, so yun. Okay, Zeta, maraming salamat sa iyo. Thank you. Thank you so much po sa opportunity. Sama-sama para sa buong Alright, samantala, yan Helen, atin nakasama si Zeta. Promo City, Isa pala, Ramos. ibig sabihin pala ito yung, ano, Goddess of Beauty. Goddess of Beauty. Ganda't tanghali raw, sabi ni Renanta Cahilo. Kuya po sa Tiheran, araw-araw po narinig na sa radyo si Renante Cahilo po ito ng Rizal. Yan, nalagay yung lugar kung saan. Sabi ni Lester Holdanero Nidoy, good morning daw. Siyempre, alam natin, Mabini yan. Watching from Barangay Mabini. At kaibigan natin si Louie Bernardo de Borja. Santa Cruz. Santa Cruz. Magandang tanghali raw sa atin dalawa. Yan.
Okay. Alright, Helen, paalam mo tayo. Salamat po sa inyong ginawang panunood at sa pakikinig ng programang Ganadong Lalawigan. Sa ngalan pa rin ni Governor Ed Gadiano at ng lahat ng mga department heads ng Provincial Government of Occidental Mindoro, syempre sa panguna po ng PIO Online Radio, sa panguna pa rin ang ating kasamang si Sir Jed Manuel. Syempre sa buong team ng PIO, nandito kasama natin si Ernest Romualdo, FJ Obra at Robert Eugenio. Ako naman po muli, si Helen Pilaro de Guzman. Samanasangalan po naman ng PIO Online Radio at ng ating mga radio partners. Ako po naman si Ferdy Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsumaybay. At tulad ng dati, isigaw natin sa buong mundo ng tapoy ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.